Good morning po, another day, another chicken vlog. Ngayon po ang araw na yan, kung makikita nyo po, nag-drop na po ng first egg ang ating alagang silky. Yan, ito po. Bali mag 8 months na po siya. Ito po yung kanyang feeds. Hindi pa rin po natin sila pinagsasama nitong ating row dahil wala naman po tayong balak mag-breed pa. Kaya hiwalay na lang po muna sila. At para hindi rin po sila ma-stress. Yan. Ito po yung ating row. Yan po. May masama po tayong balita. Yung pinakita ko po sa inyo nung nakarang araw na ating row na na-stress ay binawian na rin po ng buhay nung hapon. Hindi na po niya kinaya dahil late na po na naihiwalay ko po siya. Matagal na po siya sigurong nabubuli, hindi ko lang po napapansin masyado. At nung binuhat ko po siya, payat na po siya. Nung inalis ko po siya dito sa kasamahan natin ay nagkamali po ako dahil isinama ka rin po dun sa isa nating Brahma. Although mas mabata po ito sa kanya, pero medyo mas malaki po yan. Ito po yung ating blue. Ito po yung kasama ng ating isang dark blue doon. Yan. Pero hindi naman po sila nag-aaway, kaso ganun po, sumuko na rin po yung katawan niya. Dahil siguro sa tagal na sustain na pambubuli, na stress na po siya, kaya yun, nabawas na naman po yung ating alaga. Wala po tayong magagawa, ganun talaga mga kasama po yan sa pag-aalaga, yung mga failures. At kagabi nga po ay napakalakas po ng ulan, parang ibinubuhos po yung tubig mula sa langit. Talagang nandito po tayo kagabi mga bandang alas 7 hanggang alas 8 dito sa Manukan dahil hinuhukay po natin itong ating kanal. Kita nyo po, dukal na dukal po yan. Yan, tinan nyo po, malinis na tong ating dahil nadala halos lahat ng tubig. At malaking tulong po itong ating ginawang to. Bali tungtungan natin para hindi natin makasalubong yung ragasan ng tubig. So yun po, mamaya po is tayo papalit tayo ng tubig ng maaga dahil kailangan po nating umalis, may pupuntahan po tayo. Sa ngayon po ay inihiwalay ko po muna uli itong isa nating chiki dahil ito po yung medyo napapag-iwanan, para hindi din po siya mabuli at hindi po siya humantong do sa nangyari do sa ating isa. So yan po, napakaputik po dito sa ating mga native. Buti na lang po talaga wala pong nagkakasakit. Kung makikita nyo po, meron po tayong, binigyan ko po agad sila ng Premoxil ngayong umaga para bacterial flushing, para kung sakaling may iniinda sila ay maagapan po agad. At nandito po si Asyong. Tingnan niyo po, para po siyang sundalo dahil may iniinda sa paa. Hindi po siya umaalis dyan dahil hindi po siya makatalon dito sa semento. Yan muna po siya. Dahil pag nandito po siya ay at umulan, hindi po siya makasilong doon sa ating pabahay dahil mabagal po siya maglakad. Tumitigil po siya dito sa ilalim ng puno ng bayabas at ng malunggay. Diyan na po siya nagko-cover. Kaso pag malakas po sobrang ulan, hindi po kaya at nababasa pa rin po. Ito naman yung ating mga naglalakihan at nagagandahang mga hens.
Ito yung ating mga row. Tingnan po natin itong ating isang kulungan. Ito po yung ating problema eh. Dahil lagi po nababasa. Yan. Tingnan nyo, basa na naman po. Nasamintuhan ko na po lahat yan. Hindi ko po talaga alam kung baka sumisini po sa ilalim ng ano, ng flooring. Yan. So ito po yung likod. Nilagyan po natin ng kanal. Nilinis po natin ito. Talagang dyan po tumitigil yung tubig dahil pantay po yung lupa sa likod, kaya sinamintuhan natin para magkaroon po ng angle na pababa at tumakbo ang tubig. Ito naman pong ating mga alagang IG, inilipat po natin sila ng kulungan dito dahil nilinis po natin itong kanilang kulungan at para ma-refresh po yung buhangin atin pong inag-ag yan, at ilang araw natin hindi nilalagyan ng alaga para po matuyo dahil basa po sila eh. Hindi ko po alam kung bakit sila nababasa, siguro po pag umiinom natatapon yung tubig, pero ito po ay atin ang inag-ag. Yan, fine na po siya, alis na po. Sinamahan po natin siya ng abo tapos ng diatomaceous earth at pinatuyo po natin patatlong araw na po yan. Pag ano po, patatanggalan natin yung masyadong matapang na amoy dahil kasama siguro ng ipot. At pag nakailang araw, mga 2 more days pa po, ay ililipat na po ulit natin sila dito. Bale, ito po ay 1 linggo pa, magpo-4 months na po, magpapalit na po tayo ng feeds. Ang gagamitin na po natin ay yung salto na may kasamang grains. 4 to 6 months po yun, tapos palit ulit tayo ng feeds pang ano na, pang maintenance. Ayan. Ito po yung ating yung ating native na may dalawang sisiw, inilipat na po natin dito sa damuhan dahil nakaka-cover po sila dyan. Pagka malakas ang ulan, may bubong naman po doon, mas maganda po yun. At ito pong ating mga pulako, sana po ay tumangkad sila. Bale sila po ay magti 3 months. Ito pong stag natin sa May 17, bale August 17. Ito namang isa ay 19, yung isa 22, kaya yan po. Sana maging ayos ang lahat at mapaganda natin sila para sa ating backyard. Yan po. So bali ito pong ating mga Brahma is tigigisa na lang po sila sa bawat kulungan. Yan po. Ito medyo humina din ang kumain nito eh, pasimula na pinurga natin. Pero wala naman siya nararamdaman dahil kung makikita nyo naman po, monitor naman po natin ang ipot. Normal naman po yung ipot niya, buo, tapos may puti sa taas, normal na ipot po yan. Kita nyo, ito po ay si 6 months. Bale 6 months na po siya. Ay bukas pa pala, 5 February 5 po sila eh. Yan. Ito naman po ay 5 months ngayong araw na to, August 4. Ito po ay exactly for 5 months. Yan. Bale ito po yung ating pinakamalaki na na-produce. Yan. 5 months lang po yan. Siya po yung pinakamabigat at para sa akin po siya po yung pinakamaganda sa na-produce natin into almost 2 years natin nagbabrama na sarili nating breeders. Yan. Kita nyo po. Sana tumangkad pa siya ng hindi naman, kahit hindi madami, kahit yung ano lang, ilang pang centimeters, mga 2 to 3 inches, ayos na. Yan. Pero yung bulk ng katawan niya,
Kita-kita nyo naman po, lapad na ng katawan niya. Naman po, ito po yung ating binili na breeder yan. Sana po ay maging kasintangkad niya yan or mahigitan niya pa. Yan. Ito naman po, ang problema ko po dito sa hen na to, hindi ko po alam pagka sa umaga, lagi po nandyan yung itlog niya tapos may ipot. Siguro po habang nandyan siya sa nakahapon po siya, umiitlog siya pero pinagtataka ko, hindi naman nababasag yung itlog niya. Pero may ipot lagi sa ibabaw, meaning umitlog muna po siya bago naiiputan niya sa ibabaw. Kaya ang hinanta ko po ay umiitlog siya habang nakahapon dyan. Yun po. Bale, hindi na rin po natin iniipon yung egg niya, kinakain na po natin dahil meron naman po tayo uling papisa. Palimlim yan. So, yan po muna ang ating quick update for today. Mag-ingat po tayong lahat at lagi po tayong magdasal. Maraming salamat po.